Mahalaga ang aming sadya sa iyo, mahal na punong Pilato. Kung ganon, gaano ito kahalaga at tila ay hindi makapaghintay ng kinabukasan ng inyong pakay sa akin? Inihaharap namin sa iyo ang taong ito na napatunayang nagkasala sa batas ni Cesar. Siya ay isang Hudyo na nararapat na maparusahan. Kung siya ay isang Hudyo, hindi ba't nararapat lamang na siya ay kay Herodes ninyo dinala? Siya ang dapat na magbigay ng parusa sa taong iyan. Dinala na namin siya kay Haring Herodes. Bilang gobernador ng bayang ito, nasa iyo ang huling pagpapasya sa kaparusahan ng taong ito. Ano ang mabigat na kasalanan ng taong ito? At maging kayong mga saserdota ay kasamang gusto siyang litisin. Sinuway niya ang isang mahigpit na kautusan ni Cesar, ang pagbibigay pugay sa araw ng Sabat. Hindi lamang yon, nagpagaling siya ng mga may sakit at nabalitang bumuhay ng patay. Wala akong makitang pagkakasala sa kanyang nagawa. Marahil ay nais lamang tumulong ng taong ito. Malaking pagkakasala ba sa inyong paningin ang magpagaling sa mga may sakit at gumawa ng ilang himala? Hindi ba ito ay isang pagpapakita ng kalapastanganan sa ating paniniwala? Kung yun ang paniniwala niya, siguro naman ay wala siyang sinuway na batas sa bagay na iyon. Malaya ang lahat na sabihin ng anumang naisin niya. Kung ito ay hindi nakagagambala sa paniniwala at pananahimik ng bayang ito. Siya raw ang anak ng Diyos, ang tunay na hari ng mga Hudyo. Yan ang isa sa pinakamalaking pagkakasala na kanyang nagawa. Nagbitiw siya ng mga salita na malayo sa ipinangaral ni Cesar. Naniniwala ka ba na siya nga ang anak ng Diyos na magliligtas sa kasalanan ng tao? Lalaki, hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili sa paratang ng mga taga-usig na naririto? Ang lahat ng aking sinabi ay nagmula sa aking Ama na nasa langit. Naririto lamang ako upang isabugay ang kanyang nais. Wala akong makitang pagkakasala sa taong ito. Siya ay malayang makapagsasabi ng kanyang naisin. Kapag pinalampas mo ang pagkakataon na ito na siya ay maparusahan, baka hindi ka na paniwalaan ng mga taong iyong nasasakupan. Dahil lamang sa isang payak na suliranin ay hindi mo kayang matugunan. Pinipilit niyo ako na parusahan ng taong ito. Subalit sa batas ko ay wala akong makitang pagkakamali sa kanya. Kung ganoon, tama ba na sabihin niya na siya ang hari at anak ng Diyos? Totoo ba ang paratang nila sa iyo na sinasabi mo raw na ikaw ang hari at anak ng Diyos? Ikaw na ang nagsabi. Gawin mo na kung ano ang nararapat at dapat na maganap. Narinig mo na, mahal na punong Pilato? Sa mga bibig na niya mismo nang gagaling at walang pagtatatwa na inamin ang kanyang mga binitawang mga salita. Kung talagang yan ang inyong nais, ahatulan ko siya batay sa inyong kagustuhan para sa taong ito. Anong parusa ang nais ninyong igawad sa Jesus na taga Nazaret? Dahil lamang sa paglabag sa inyong mga paniniwala ay nais ninyong hatulan ko ang taong ito ng kamatayan? Sabihin mo lamang sa akin na wala kang kasalanan sa iyong nagawa, ay palalayain kita ngayon din. Tulungan mo ang iyong sarili na mailigtas sa kamatayang hinihingi nila. Gaya ng aking tinuran. Ang lahat ng ito ay nakasulat at magaganap. Kung yan talaga ang nais ninyo, pagbibigyan ko kayo. Subalit, tatanungin ko kayo, sino ang gusto ninyong palayain ko? Si Jesus na taga Nazaret? O si Barabas na isang pusakal na magnanakaw at kriminal?
Ngunit ano ang gagawin ko sa Jesus na ito? Kapag hindi mo pinakinggan ang kagustuhan ng taong bayan, lahat sila ay magdududa sa iyong kakayahan bilang pinakamataas na tao sa lugar na ito, Puro Pilato. Hindi ko kayo maintindihan sa inyong nais na mangyari sa taong ito. Mas pinili ninyong palayain ko ang isang kilalang kriminal sa bayang ito kumpara sa isang taong walang kasalanan sa inyo. Palayain niyo na si Barabas at gaya ng kanilang kagustuhan, parusahan at ipako sa krus si Jesus hanggang sa mamatay.